Mas maganda ang paglalakad, mas malaya ang pakiramdam sa balakang. Yan ang gusto ng lahat. At kapag lampas 50 ka na, mas nagiging mahalaga ito kasi mas sumisikip na dahil kulang tayo sa galaw. Gagawa tayo ng 3 ehersisyo, sabayan nyo para gumaan at lumambot ang balakang. 10 araw natin itong gagawin, maglakad muna bago simulan at damhin muna kung ano ang pakiramdam ng balakang mo. Pagkatapos ng 10 araw o tuwing mag-ehersisyo ka, damhin at hanapin muli ang iyong posisyon para maikumpara at makita ang pagbabago. Gagawin natin ang ehersisyo sa sahig, banig, carpet o kama basta hindi sobrang lambot ang kutson. Pumunta ka muna sa posisyon na nakaluhod at nakapatong ang mga kamay at tuhod sa sahig, tapos subukan mong magkasama ang mga paa at tingnan mo kung gaano kalayo ang kaya mong paghiwalayin ang mga tuhod. Pwede hanggang dito lang o mas dikit o mas kaunti lang ang kaya. Hanggang dito lang, ibuka mo ng husto at ilapat ang mga talampakan na parang nagdadasal gamit ang paa. Hindi kailangan perpekto, subukan mo lang. At pagkatapos, mag-concentrate ka sa iyong singit at dahan-dahan mong ilapit ang singit mo paabante at pababa at mararamdaman mo ang matinding hatak sa loob ng iyong mga hita. At iyan na ang stretch na gusto nating makuha na may kinalaman talaga sa pagiging flexible ng balakang mo. At mapapansin mo ngayon habang dahan-dahan kang gumagalaw papasok na unti-unti ring bumababa ang iyong mga sengit. Huwag magmadali o pilitin ng sobra para hindi maging masama. Dapat komportable ka pa rin kahit may sakit. Huminga ka ng kaunti at subukang mag-relax. Subukan mong i-relax ang loob ng iyong mga hita para mas lalo kang makababa. Bakit natin ito ginagawa? Para mas malaya at maluwag gumalaw ang balakang. Para yung masyadong humihila, yung masyadong kumokontra at parang kinukulong ang kasukasuan ng balakang ay magpalaya. Amen. Malaki talagang may tutulong ng simpleng pag-unat. Ngayon, gagawa tayo ng ehersisyong pampalakas para mas umabot ka sa pag-unat at mapalakas agad ang mga bagong anggulong hindi pa kabisado ng mga kalamnan mo. Dahil dito, mas kontrolado mo ang iyong mga binti. At paano natin yon gagawin? Manatili ka lang kung nasaan ka at idiin mo ang parehong tuhod mo ng pinakamalakas laban sa sahig. Idinin mo sa sahig tapos mag-relax ka at mapapansin mo na pagkatapos mong mag-relax, mas makakababa ka pa ng kaunti. Pwede ring gumalaw ng bahagya ang balakang mo, kaliwa o kanan. Huwag magulat kasi babalik din sa normal ang posisyon nito. Kung may marinig kang konting crack na tunog, normal at healthy lang yon dahil naalala ng balakang kung tamang pwesto nito. Ulitin at itulak pababa sa sahig ang mga tuhod mo. Paluwagin mo lang at bumaba ka palalo. At sumabay ka agad. Ulitin mo, itulak muli pababa sa sahig, paluwagin at bumaba pa. Kapag hindi mo na kayang hawakan ng maayos gamit ang braso at balikat, kung ganon, ipatong mo na lang ang mga bisig mo sa sopa habang nasa harap ka nito. O ihiga na rin ang dibdib mo sa sopa kung hindi mo na kayang suportahan ang bisig mo. Pagkatapos, ulitin at itulak muli, paluwagin at bumaba pa. Pagkatapos, dahan-dahan bumalik sa dating posisyon. At ang ehersisyo ay magpapatuloy pa ng kaunti dahil ngayon gagawin natin ito ng mas aktibo. Hindi sa pamamagitan ng pagtulak sa sahig, kundi ibaluktot mo ang mga binti at unti-unting ibubuka ang mga tuhod palayo sa isa't isa. Di nagbago ang posisyon ng mga paa. Hilahin mo ulit ng maayos ang mga tuhod pababa at pagkatapos ay bumalik ka ulit. Bakit natin ginagawa ang huli? Ginagawa natin ang huli para matutunan ng mga kalamnan na mag-ugnayan sa isa't isa, yung humihila at yung hinihila. At ito ang bumubuo ng mga bagong programa ng galaw sa utak. Nabubuo ang mga bagong synapses na nakakabit sa isa't isa kaya maganda ito para sa buong nervous system. Ang susunod na ehersisyo ay hindi madali,
subukang sumabay hanggat kaya mo. Umupo ka ng katulad ng pagkakaupo ko at ngayon ilagay mo ang iyong kanang ibabang bahagi ng binti ng pahiga sa harap mo sa sahig at bumuo ng anggulong 90 degree. Nasa kanang tuhod mo ang tamang anggulo. At ngayon, subukan mong sumandal sa kanan para magkaroon ka ng espasyo at iatas mo ang kaliwang paa mo. At kapag umatras ang kaliwang paa mo, mapapansin mong may tensyon dito sa kaliwang singit. Subukan mo ring ipatong ang ibabaw ng paa mo, pero ito ang posisyon na gusto mong makuha. Maaaring hanggang dito ka lang makarating at kung hanggang doon ka lang, manatili ka doon. O kung kaya mo hanggang dito, manatili ka doon. O kung nandito ka na, pumunta ka roon. Kahit saan ka man naroroon, ang mahalaga na yon ay itulak ang katawan mo pakaliwa at paatras. At mapapansin mo, sa kanang bahagi sa ibabaw ng balakang sa kasukasuan ng balakang, maraming pag-unat at yan ang pag-unat na nagpapalaya sa balakang mo. Kaya itulak mo pa ang sarili mo roon. Kung hindi mo pa kayang maging medyo tuwid ang katawan mo, kung kailangan mong humiga ng medyo pahilis, gawin mo ito. Pagkatapos, itiklop mo ang binti mo dito sa 45 degrees imbes na 90 degrees. At mapapansin mo, mas madali ka nang maging tuwid at habang tumatagal, unti-unti kang makakausad paabante. Kung di mo pa kaya, pwede kang umatras hanggang dito. Doon ka nga madaling matumba, ganon. Ang range ay mula dito sa likod, ang bahagi na ito hanggang 90 degrees at ang 90 degrees ang pinakamahirap na posisyon na gusto mong unti-unting maabot. At pagkatapos, itutulak mo ang sarili mo kahit nasaan ka man ngayon gamit ang katawan mo papuntang kaliwa at likod. Gawin mo yan tapos mag-stretch muna tayo dyan ng dahan-dahan. Dama mo kung saan ito humihila. Kung may parteng humihila, ibig sabihin ay maikli at kailangan lang natin itong pahabain. At yan ang nagpapalaya sa balakang mo at mas nagiging malaya ang paggalaw nito. Bukod pa dyan, isa rin itong napakagandang ehersisyo laban sa lahat ng uri ng pananakit ng balakang, pati na rin sa osteoarthritis sa balakang at iba pa. Patuloy lang na itulak pakaliwa at patras. At pagkatapos, simulan mo at itulak ang kanang paa pababa sa sahig. Pati kaliwang tuhod, itulak pababa sa sahig. Itinutulak pababa sa sahig ang kanang paa at kaliwang tuhod. Ngayon, pinalalakas natin ang mismong mga kalamnan na iniinat natin kanina habang nasa pinakamahabang pagkaunat na kaya nilang maabot sa sandaling ito. Mahalaga ito dahil magkakaroon ka ng lakas, hindi lang para maging maliksi, kundi para makontrol mo rin ng may lakas ang mga anggulong ito ng kasukasuan. Kapag umakyat ka ng hagdan, kapag umakyat ka ng bundok, dapat gumana lahat ng yan, kaya napakahalaga ng lakas. Pagkatapos, mag-relax at ituloy ang pag-unat. Mas kaya mong mag-unat kapag nag-relax ka matapos mag-contract dahil mas handa ang pagod na kalamnan na magbigay at mag-unat. Ulitin, itulak gamit ang kanang paa at kaliwang tuhod. Mag-relax at itulak ang sarili gamit ang kanang kamay. Ituloy mo pa ang pag-unat. Ngayon, gagawin pa natin ito. Kung gusto mo, pakinggan mo muna. Kung hindi mo pa maintindihan, isama mo na lang ito kapag ginagawa mo ang ehersisyo araw-araw pagkatapos ng ilang araw o linggo. Sumusuporta ka sa kanan. Isipin mong ang kanang kamay mo ay nasa timbangan na nagpapakita kung ilang kilo ang nakaatang dito. At ngayon, bawasan mo ang bigat sa timbangan at kapag hindi ka patuwid, gusto ng katawan mo na mapunta sa kanan kasi hinahawakan mo siya sa ganitong posisyon. At pagkatapos, sinusubukan mong panatilihin ang posisyon ng katawan mo kahit tinatanggal mo na ang bigat mula sa kamay mo. Habang binabawasan mo ang bigat sa kamay mo at mas kaunti ang ipinapakita ng timbangan, mas mahirap itong panatilihin. At ito ang panghuling ehersisyo. At pagkatapos, lalabas ka at dahan-dahan kang gagalaw dahil kapag ginawa mo to, mapapansin mo, talagang malalim talaga ang tama nito. Pero maganda yan kasi pag naramdaman mong malalim ang tama ng ehersisyo, may malaking potensyal itong magdulot ng pagbabago at unti-unting nagiging mas malaya ang katawan mo.
Ngayon, ilalagay mo ang kaliwang paa mo sa harap. Gagawin mo ulit dito ang 90 degree na anggulo o kaya. Titingnan mo kung saan ka makakatayo ng medyo tuwid ang iyong katawan. Mula dito, pupunta ka hanggang sa maximum na 90 degrees. I-position mo ang kaliwang kamay mo para maitulak mo ang katawan mo pa kanan pa atras. Gaya ng sabi ko, kahit anong posisyon mo ngayon, ayos lang, gawin mo lang. Kaya mong itulak paatras ng konti ang kanang binti mo. Kaya kahit anong posisyon mo ngayon, nakakapagod talaga. Pero maganda yon dahil ang pagod ang dahilan kung bakit nagbabago ang katawan, oo. Babalik ako sa posisyon, pero mag-practice ka sa kaya mong abutin, ayos lang yan. At itutulak ulit natin ang katawan pa kanan pa atras. Huminga ng maayos habang ginagawa ito. Ibalik mo ulit sa tamang lakas o intensity. Ang pinakamainam na intensity o ang pinakamahusay na epekto para sa oras ng ehersisyo na ginugol mo ay kapag inaayos mo ang pag-unat sa parang nasa komportableng antas ka pa rin. Oo, dapat may kaunting kirot pero kaya mo pa rin ngumiti. Sakto lang ang intensity, yon ang pinakamainam. Ngayon, gagawin natin ito sa kabilang side. Maganda sa ehersisyong ito, laging dalawang bagay ang nasasanay sa bawat posisyon. Dito, ini-stretch natin sa harap ang buong hip flexor area. At sa kaliwang bahagi, lahat ng nangyayari sa puwitan, hita at panlabas na bahagi. Kapag inilagay natin ang kabilang binti sa harap tulad ng kanina, gagawin din natin ito sa kabila. Dahil dito, nakakamit natin ang magandang kabuuang epekto. Kapag isinama mo ito sa unang ehersisyo, mapapansin mo ang nangyayari. Gaya ng sabi ko, abangan mo na ang ika-10 araw at obserbahan araw-araw ang mga nangyayari. At ngayon, sisimulan din natin dito na idiin ang kaliwang paa sa sahig at idiin ang kanang tuhod sa sahig para paigtingin ang mga kalamnan na kasalukuyang inuunat. At pagkatapos, magpapahinga ka at magpapatuloy tayo. Pakanan ang katawan at paatras. Oo, para mas mapalakas ang pag-unat. Kapag naramdaman mong humihina na ang pag-unat, kailangan mong dagdagan pa ng konti para maramdaman mo ulit ang magandang epekto ng ehersisyo. At ulitin, itulak mo gamit ang kaliwang paa at kanang tuhod. At mag-relax ka, tapos dagdagan mo pa ang pag-unat. Mapapansin mo na pagkatapos mo mag-contract, magkakaroon ka ng kaunting puwang sa pag-unat at pupunuin mo yon sa pamamagitan ng pagdagdag pa ng pag-unat. Isipin mong muli ang timbangan. Nakapato ang kaliwang kamay mo rito, may timbang na ipinapakita at dapat mas bumaba pa yon. Kaya bawasan mo ang bigat sa kaliwang kamay at subukan mong panatilihin ang posisyon ng katawan mo. Sobrang hirap niyan. Kapag tuwid ka na, saka mo lang magagawa ito ng tama. Yan ang layunin ng pagsasanay. Subukan nating bawasan, panang-bawasan ang bigat. Ngayon, muling nagkakaroon ng komunikasyon ang mga kalamnan at bumubuo ng bagong mga programa sa otak. Sa huli, nakadepende ang kalamnan sa programang ito at sumusunod lang. Ang lahat ng pag-unat at pag-igting ay nangyayari sa utak. At pagkatapos, mag-relax tayo at lalabas ulit. At maglakad ka ng ilang hakbang. Damhin mo kung gaano na ito kaiba ngayon. Huwag kang magulat, kapag lumabas ka sa simula, mararamdaman mo ang paghatak sa lahat ng bahagi dahil sa pag-unat. Kailangan mong maghintay ng mga 10 hanggang 20 segundo maglakad-lakad ng kaunti hanggang sa kumalma ito. At pagkatapos, maaari mong ikumpara sa dati. Anong ikinukumpara mo? Gaano kahaba ang hakbang mo? Gaano kalayo mo mailalayo ang binti mo sa gilid? Mapapansin mong gumaganda ito. Gawin mo ito ng 10 araw at tingnan ang progreso mo. Maaring magustuhan mo ito at gustuhin pang ulitin. At may maganda akong mayaalok sa'yo. Mayroon kaming gabay tungkol sa pananakit ng balakang. May mga ehersisyo at paliwanag. Tingnan ang link sa ilalim ng video sa unang komento o iscan ang QR code na ito.